Ayan, hello po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat, local time dito sa may Saudi Arabia. Ayan, so have a blessed Sunday po, Miyerkules pala. Ngayon po ay araw ng Wednesday. At kumusta po kayo? Once again, this is blessings to us to study the Word of God, magpalakasan sa isa't isa, share the burden, pray one another. Yan ay napakaganda sa isang mananampalataya. At tulad ng sabi ko, always give thanks to the Lord. No matter what happened, ano man ang sitwasyon natin, magpuri tayo sa Panginoon. Okay, mabuti man ito, masama, maganda, o kahit ano nangyayari sa buhay natin, maging blessing sa atin ang araw-araw na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, maging blessing ito sa atin. Amen? So, muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, dahil napakabuti niya sa bawat mga mananampalataya. So, again, this is our time at mahaba-haba ang time natin na para makapag-aral, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ito yung gamitin nga natin pagkakataon ng mga bagay na ito. At tulad ng sabi ko kahapon, maging blessing sa atin ang mga nangyayari sa ating paligid at hindi natin angkinin na ito'y sumpa sa bawat isa sa atin. Amen? So, back to our study. At pag-aralan po muna natin o muli ang ating text at ito'y patungkol kahapon sa ating pinag-aralan about do not worry about tomorrow. Ayan yung ating topic kahapon. So ituloy lang din natin siya. But before anything else, so meron akong dalang gitara dito. Ito yung nasa bahay lagi. So let's gonna sing together at purihin natin ng Panginoon, awitan natin ng Panginoon bago tayo magbulay-bulay ng kanyang salita. At gamitin natin ang mga awiting ito para makapagbigay luwalhati sa ating Panginoon. Amen? So ngayon pong gabi, tignan natin at kantahin natin yung kantang one of my favorite song, the hymnal song about the songs for standing. Amen? Standing on the promises of God. This is my one most favorite songs talaga. Napakaganda ng kahulugan ng awiting ito. So awitan natin ng Panginoon, mga kapatid. Amen? The promises of Christ, my King, through eternal ages let us pray, says King. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Verse 3. Standing on the promises I now can see, perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liver tree where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing
of God, my Savior, standing, I'm standing on the promises of God. Verse 4. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, over daily with the Spirit's source, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises, I shall not fall, listening every moment to the Spirit call, resting in my Savior as my all and all, standing on the promises of God. Chorus. Standing on the promises of God, my Savior is standing. I'm standing on the promises of God. Ayan, hindi ba napakaganda nung kahulugan ng kanta na kung saan anuman ang sitwasyon natin sa ating kinahaharap sa buhay, kinakailangan natin mag-stand doon sa promise ng ating Panginoon. Okay, manatili nawa sa ating mga puso ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At marami siyang iniwang mga pangako sa atin, At naway maging kalakasan sa bawat isa at manatili tayo sa kanyang mga pangako. Amen? At siya nga po pala, ngayon po ay may sorpresa ang aking may bahay na kung saan ay hindi man ako na-surprise dahil ako din ang namili. Inutusan niya rin ako namili nung maliliit na cupcake at naalala ko, ang inyo palang lingkod ay kaarawan ngayon. Okay, so meron po siyang surprise sa akin na, ano yan ma? Happy birthday! Ayan. Meron daw cake. Happy birthday! Ayan. Hindi na to surprise. Ayan na. Happy birthday! Happy birthday to me! Ayan. So, praise the Lord. At muli sa panibagong lakas na ibinibigay ng Panginoon sa akin, panibagong taon muli ang binigay ng taon. Upo kayo dalawa muna. Ayan, so nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil napakabuti niya sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa atin. At ngayon po ang inyong lingkod, ayan, nakita na kung ilang taon na ako. Surprise dapat, kaso nakita na kung ilang taon ng inyong lingkod. So bago ang lahat, i-blow ko muna ang candle kasi baka masunog yung plastic niyan. So, blow ko muna and I'm always praising the Lord sa blessing again na binigay ng Panginoon sa akin. So, this is also our first day ng aming quarantine. Naka-quarantine din kami sa loob ng bahay namin. At praise the Lord, ito yung unang araw at unang kaarawan din na naka-quarantine ng iyong lingkod. Ayan, clap your hands muna. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Clap your hands. O, flying kiss muna sa mga mga makakapanood. Ayan. So, praise the Lord. Ayan. So, happy birthday na rin sa akin. Hindi rin ako surprise. Kasi ako na rin talaga namili nito, mga kapatid. For sure, ako rin ang kakain nito. Kami rin ang kakain nito. So, praise the Lord. At napakabuti talaga ng Panginoon. Kulang yung pasasalamat na ibalik natin sa Panginoon. Yung pagsamba natin at papuri natin sa Panginoon. Amen? So, kunin mo muna ito, Mama. Praise the Lord. Thank you po sa hindi ako na-surprise. Ayan. So, praise the Lord at napakabuti. Ayan, may bumati sa atin si Bro John Sales. Ayan, happy birthday, bro. Ayan, salamat, bro, John. At send my regards to Mommy.
At pakikis mo na rin kami, Stella Mami. At ay kumusta mo kami dyan sa family dyan sa Naga. And I believe na sa Naga si Mami ngayon. So, kumusta mo kami sa kanya? Ayan, salamat sa pagbati mo mga kapatid. Ayan, so praise the Lord again. Back to our study, back to our devotion, back to our topic patungkol kahapon, purihin ng Panginoon. Tingnan natin ngayon at pag-aralan natin at tingnan natin ang 6 na katangian upang mapaglabanan natin ang worry na ating kinaharap sa araw-araw. Okay? Pero sa ngayon siguro 3 lang siguro ang kunin natin ngayon At next time ituloy-ulit natin yung 3. Okay? So tingnan natin ano-ano yung mga katangian upang sa ganon mapaglabanan natin ang mga worry na ating iniisip as a physical worry. Hindi naman ito yung nag-aalinlangan ka o wala kang pananampalataya, di ba? Ito yung mga inaiisip ng isang tao na kung saan dumarating na kahit ikaw ay isang mananampalataya na minsan may pagkakataon na hindi mo maiwasan minsan na nag-aalala ka, di ba? Sa darating na bukas. So ano-ano itong mga bagay na ito? Unang-una, tingnan natin yung unang katangian, okay? Number 1, tingnan natin. The most important. Number 1 is we should pray. Okay? Pray. Panalangin ang isang susi sa ating worry, sa ating araw-araw na kinaharap. Oftentimes, kung ang tao ay may problema, aminin natin ito o hindi, doon lang natin naaalala ang Panginoon. Tama o hindi? Diba? Kung may problema ka, doon mo lang naiisip ang Panginoon. Ngunit kung happy-happy ka, for sure. Ngunit kung sa oras ka ng kasaganaan, madalas na nakakalimutan natin ang Diyos. Madalas. Madalas yan. Madalas, we ask God. Ayan, nanonood ang si Bro Sagani tsaka si sister-in-wife doon sa kabilang room. Nanonood sila. Praise the Lord po. Si Bro Sagani. Bro Sagani, kumusta ka dyan? Minsan pasyalan ka namin. Kumusta ka na? Okay. So, minsan we ask a lot of question. Di ba? Sa ating worry. Why God? Why me? Why us? Why now? Why coronavirus? There's a lot of question that sometimes came up to our mind na kung saan inaas natin ito sa ating sarili. Di ba? Si Skol Kubai nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. But mga kapatid, this is not the right way or the right question na dapat nating itanong. Okay? Sa ating sarili. Kung meron man dapat na magtanong ngayon, walang iba kundi ang Diyos na tayo'y tanungin niya. Okay? Tanungin niya tayo na ang tanong sa atin ay ganito. Nasaan ka sa panahon ng kasaganaan? Nasaan ka sa panahon ng kasiyahan? Nasaan ako sa iyo? Yan ang mga dapat itanong sa atin ng Panginoon. Diba? At hindi tayo ang magtanong sa Diyos kung nasaan ang Diyos sa oras ng ganitong sitwasyon natin. At lumalapit lang sa Panginoon ng mga tao kung may kailangan. Tama? Nasaan? Nasaan ang Diyos? Sasabihin natin sa ganitong panahon. Natutulog ba ang Diyos? Minsan, pinopoint natin ang ating mga finger sa Diyos. Na tila ba ito'y kasalanan niya? Na tila ba hindi niya alam ang nangyayari sa atin? So, mga kapatid, tapat po ang Panginoon natin. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Tapat ang Panginoon at hindi siya nagbabago. Noon, ngayon, kahit kailan. Tandaan natin yan. Mahalaga na sa oras na tayo ay nananalangin, ina-acknowledge natin na ang panalangin ito ay para sa Panginoon. Actually, ang panalangin ay hindi para sa Panginoon. Hindi to para sa Panginoon. Dahil bago mo man sabihin ang mga prayer na yan sa iyong labi, alam na ng Diyos kung ano ang iyong iniisip. Tandaan nyo yan. Ang prayer ay actually, ito'y para sa atin mga mananampalataya. Ito'y para sa mga lingkod ng Diyos
para sa ganon ma-enhance tayo, ma-mold tayo sa ating relasyon sa Diyos. At ang panalangin na nagiging daan upang ma-communicate natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating prayer. One time, ako'y nagmamaneho ng sasakyan. Habang nagdadrive ako, I was praying to God. That's a kind of prayer. Naliligo ako, I was praying. We sing together standing on the promises of God. That's a kind of prayer to God. Na tayong siya lang. Sinasabi natin na mananatili kami o Diyos sa iyong mga pangako. Hindi ba? Na napakasarap yun? Na kung saan sa pamagitan ng panalangin natin, nagiging daan ito upang nakakausap natin ng merong lalang sa atin para ma-mold ang bawat isa. Ma-mold ang bawat mananampalataya. Diba? Dahil naging ang Panginoong ding Jesus, mga kapatid, naging halimbawa siya sa mga mananampalataya, sa kanyang mga disipulo kung paano ang tamang panalangin. Diba? Na dahil siya mismo sa katawang tao, na bagamat siya ay Diyos, nanalangin siya sa kanyang Ama. Hindi ba? At sa katunayan, tinuruan niya tayo sa ating mga panalangin. Diba? So, remember, we are not alone in our prayers, mga kapatid. Sabi sa may Romans 8:34, isang promise dito ang binigay ng Panginoon. Sabi niya that Jesus is at the right hand of God, is also interceding to us or for us. Imagine. Tama? Jesus, as told to Peter, nang sabi niya, he was praying for him when Satan wanted to sift him, diba, as wheat. So, you can rest in knowing that Jesus is praying for us too. Na siya ang nakikipag-intercede sa Ama para sa atin. Hindi ba napakaganda yun, mga kapatid? Isang pribilehyo yun. At sa ating mga panalangin, hindi natin namamalayan, minumol tayo ng Panginoong Diyos ayon sa kanyang kalooban at hangarin sa atin. Sa ngayon, sa tingin natin na tila walang nangyayari sa ating mga panalangin. Na tila parang walang nangyayari. Walang muscle sa ating mga espiritu. Ngunit tandaan natin na may ginagawa ang Diyos sa ating mga panalangin na hindi natin nakikita. May mga panalangin tayo madalas na hindi natin pinanalangin, ngunit binigay ng Diyos sa atin. At may mga pinalangin naman tayo na hindi binigay ng Diyos sa atin. So it means, alam ng Diyos kung ano ang kapasidad ng bawat isang lingkod niya. At hindi niya hahayaan na sa panalangin natin, ay lagpasan mo siya. Kaya as much as possible sa ating mga prayers, sinasabi natin na Panginoon, wag mong hayaan na lagpasan ka namin sa aming mga panalangin, which is maganda yun sa ating mga panalangin na kung saan nakikita natin kung nasaan tayo sa harapan ng Diyos. Someday, somehow, makikita natin ang ating mga muscles, mga kapatid. Sa ngayon, hindi yan lantad. Balang araw, makikita mo, pinalalaki nito ang mga muscles natin spiritual at nagkakaroon tayo ng intimate na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ang prayer ang siyang nagiging daan sa atin patungo sa Diyos na siyang nagpapalago sa ating relasyon sa Kanya. Diba? So prayer, napakahalaga niyan. Number 2, focus on God's attributes. That is the one most important as well. Even David, who the Lord referred to as a man after God's own heart, sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ay nakipagbuno din ang kapatid natin na si David sa kanyang sariling worry, sa kanyang sarili. Then David cried out. Diba? David cried out, for innumerable evils have surrounded to him. Diba? Nasabi niya, my iniquities have overtaken me so that I am not able to look up. Diba? But ito ang maganda kay David, no? When David felt surrounded by evil and his heart failed him in fear, ito ang maganda kay David. He didn't remain stuck in anxiety. Bagkos, anong ginawa niya? David looked to God for his help. Sa may Psalms 40 verse 12 to 17, makikita natin yan. Nang sabi doon sa sum up nun, he prayed.
Sabi niya, "Be pleased, O Lord. Make haste to help me. Help them be ashamed." Diba? David also combated worry by remembering that God was for him anuman ang mangyari at gawin sa kanyang kasamaan o sa kanyang mga kalaban. Nang sabi niya sa Psalms 56:11, "In God I have put my trust. I will not be afraid. What can man do to me?" See? Ilan sa atin mga mananampalataya ang ganito na mayroong kasing tulad ni David na anuman ang mga trials sa ating nangyayari sa ating paligid, nabanggitin natin sa ating sarili na ibigkas sa ating mga labi na sabihin natin, I have put my trust to you, Lord. I will not be afraid. Ilan sa atin na may mga ganito? Aminin natin ang totoo. Madalas, napanghihinaan tayo ng loob. Ngunit dahil sa salita ng Diyos na siya nagpapalakas sa atin, yun din ang nagmo-motivate sa atin. Hindi ba? What can man do to me? Sabi ni David. We can learn a lot from David, mga kapatid. Response to worry and fear na ating sinasabi. David wasn't a perfect man. Alam natin yan. With a perfect family. Di ba? He blew it a big time later in life. Mga kapatid, alam natin yan. And his kids made horrible choices that caused him grief. But David knew he could trust in God's character. He knew that he was the apple of the Lord's eye and was confident that God was aware of his troubles. And David knew that God was the only one he could turn to help or for help in his time of need. Alam ni David na wala siyang ibang pwedeng malapitan maliban sa Panginoong Diyos na sa oras ng battle niya. Alam niya na ang tanging Diyos na kanyang pinaglilingkuran ang siyang magliligtas sa kanya sa gitna ng battle. Kaya ang tanong ko na lang, saan tayo humihingi ng tulong sa gitna ng panganib? Sa gitna ng battle na nangyayari sa ating mga buhay, saan tayo humihingi ng tulong? Ang iba'y tumatawag kung saan-saan. Tumatawag sa alam nilang ililigtas sila sa gitna ng panganib. Minsan, tumatawag sila kay Mary, na kung saan alam natin na si Mary mismo ay alam niya sa kanyang sarili na kailangan niya ng maniligtas. Na even isinilang niya ang Panginoong Yesus na alam niya na kailangan niya ng maniligtas. And then ang mga tao hihingi ng tulong kay Mary. Ang iba sa kanilang mga leaders. Ngunit hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Makita natin si David. Napakagandang halimbawa si David na sa oras ng kanyang battle, humihingi siya ng tulong lagi sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, wala nang ibang pwedeng tawagan maliban sa Panginoong Hesus na siyang pwedeng magligtas sa gitna ng panganib. Na kung ikaw nga ay may mga tanong sa iyong sarili patungkol sa Panginoon na hindi mo sukat maarok, the most important, balik ka lagi sa attributes ng Panginoon. Naisipin mo lagi, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. He is all-knowing. He is powerful against evil, against coronavirus. He is there everywhere. United States, Europe, Middle East, around the world, He's there. Balik ka lagi sa attributes ng Panginoong Yesus na angkinin mo na ang Diyos ay alam niya ang kanyang ginagawa. Once na ito tumatak sa iyong isipan, ang mga attributes ng Panginoon, mawawala ang pag-aalinlangan mo. Naisipin mo sa iyong sarili, mayroon akong Diyos na alam na ng Diyos na ito ang mangyayari ngayon, bukas, at sa hinaharap. Why we need to worry? The same God, mga kapatid, ang nakipagtipan kay David at sa atin ngayon. Hindi siya nagbabagong Diyos noon, ngayon, magpakailanman. He never. Ang maganda ngayon, At
Isinasabi natin sa ating sarili ngayon na wala tayong kakayahan maliban ng Panginoong Diyos ay wala sa atin. Aminin natin yon, mga kapatid. Ano? Ang ganda nga yung sinabi sa may Hebrews chapter 4 verse 16 promises that we can come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in a time of need. Hindi ba napakaganda nyo? Si Pastor Ikong nanonood sa atin. Magandang gabi po, Pastor. Di ba napakaganda no, na ang ating pagtitiwala ay binibigay natin sa ating Panginoon? The reason David knew he could trust God was because David had spent a lifetime learning to know and love Him. Tanda natin yan. At yan ang problema sa mga tao ngayon, mga kapatid. Pinatitigas ng mga tao ang kanilang puso, at pag oras na nangailangan sila sa Diyos, doon na lang nila kailangan, doon na lang nila kinikilala ang Diyos. So mga kapatid, the same will be true for us if we spend our life, discovering the attributes of God through the pages of Scripture. Basahin natin ang Biblia, hindi ba? At walang ibang makakapagpalakas sa atin. Sila na. Walang ibang makakapaglakas, wala pang ibang makakapagbigay ng lakas sa atin o kalakasan sa ating spiritual maliban sa Scripture na ating nilalakaran. At napakaganda mga kapatid, na sa lahat ng bagay, katulad ngayon sa ating sitwasyon, nagpapalakasan tayo sa bawat isa. At ang ginagamit nating batayan sa pagpapalakasan ay hindi ang ating mga experience o mga karanasan, kung gaano tayo kabihasa sa isang bagay, kundi ang nagiging basehan natin higit ay ang salita ng Diyos. Kaya nga gusto ko rin itong aking may bahay. Although na siya ay nurse, alam niya ang mga medical, but isa sa mga natutuwa rin ako dahil isa rin siya sa mga ginagamit ng Panginoon. Ayan, nandyan siya. Na kung saan minsan, ako na nagtuturo, sinasabi niya, Papa, ikaw, di ba, sinabi mo ngayon ganitong bagay? Pues, lakaran natin yan. See? Ako na nagtuturo, dumarating sa point na minsan, napupunta sa lugar na minsan nagko-question ako sa aking sarili. Diba? At the same time, may mga ginagamit ng Panginoon na kung saan sila ang ginagamit ng Diyos upang palakasin ka din. Na kahit na ikaw ay pastor na, huwag mong sabihin pastor ka na matatag ka na. Huwag mong sabihin na elders ka na o deacons ka na, malakas ka na. Marami kang alam sa verses, matatag ka na sa Diyos. No, hindi. Hindi yun ang pagiging basehan, Ang pagiging basehan natin ay yung meron tayong ganap talagang relasyon sa Diyos. Si Ninong Ernie nanonood sa atin. Di ba? Kaya nga ang tatlong points natin na nais kong ibigay bago doon, bago tayo magtapos. The best way to be victorious over worry is to know God's character. Alam natin na ang Diyos, balik tayo sa question sa ating mga question ng Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. At imposibleng hindi niya alam ito. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At hindi ako naniniwalang hindi alam ng Diyos na darating sa 2020 December or 2019 December ang COVID-19 na ito. Kaya ang sabi ko kanina kay Mrs. ko, ang saya-saya pa natin noong December. Nag-Christmas party, and then suddenly, eventually, nagkaroon ng ganito. Walang nakakaalam. Ngunit ang Diyos, alam niya na yun, mga kapatid. Di ba? So, coronavirus can only cause the first death. Tandaan natin yan. Na hindi natin dapat ikatakot ang coronavirus. The coronavirus can only cause the first death, which is the physical death. Itong nakikita nyo ngayon at naririnig nyo ngayon. But sin produces the second death, which the eternal death. So saan sa dalawang mas priority mo? Na dapat mas concerned tayo? Sa coronavirus? O doon sa na kung saan yung coronavirus ay sa physical death lang? O doon tayo sa kabila na kung saan mas concerned ka doon sa kasalanan na pagtuunan mo ng pansin na huwag kang magkasala?
Kaya nga sabi ng isang kapatid, di ba sino yun ma? Yung kapatid na nag-MC nung nakaraan, nag-coordinate sa gawain? Si Bro Rafael. Ayan, si Bro Rafael nang sabi niya, isa sa kanyang kinakatakutan, ay ang magkasala. Which is good. Maganda yung isa sa iyong fear ay hindi ang coronavirus. Ang iyong fear ay yung magkasala dahil yun ay tama. Na kung saan ang sin produce the second death, which is eternal death. At doon tayo mas concerned. So fear, what is the far greater for the two? So you will answer that. Okay? Kaya ngayon number 3 natin na points natin, learn from others. Hindi ba? Napakaganda at kunin natin yung mga sinasabi ng ating mga kapatid na ginagamit ng Panginoon. Like si Bro Dean Leon ngayon, nanonood sa atin. Gamitin natin yung ating mga naririnig, maging kalakasan sa bawat isa sa atin. Number 3, learn from others. Minsan, umattend ako sa isang gawain at sabi ko, ano ang matututunan ko dito? Diba? Sabi ko sa isang tanong ko. Then lumapit sa akin ang isang kapatid at sinabi niya, kapatid, mahal ka ng Diyos. Katulad ng mga nanonood ngayon, nais kong sabihin sa inyo, mahal po kayo ng Diyos. Sa ganong simpleng salita na narinig ko sa isang kapatid na sinabi niya sa akin at siya ang ginamit upang sabihin na mahal ako ng Diyos, nagkaroon ako ng panibagong pag-asa at ginamit ang isang kapatid na yon upang ang aking pananampalataya sa Diyos ay patuloy na lumakad at lumalim higit sa kanyang salita. So napaka-importante na yung isang kapatid natin, pakinggan natin ang mga payo nila. Tama. When the time goes by, mga kapatid, while studying the Word of God, my faith grew. As they shared wisdom as well for their own teaching and testified of God's faithfulness, natuto po ako, mga kapatid. And God's Word began to transform my thoughts. Soon it became second nature to view life circumstances through a biblical lens. At napakaganda nga, sabi ko kanina, na gamitin nating pamantayan, gamitin nating lens, ang salita ng Diyos. Tama? In Philippians 4:6 says, be anxious for nothing, but in everything with prayer, with supplication, and thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace that surpasses all understanding will rule in your hearts, sabi doon, and minds in Christ Jesus. Napakahalaga na, ultimo, maliit na bagay, ipinaalam natin sa Diyos. Even yung mga sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa kung saan, may problema ka, ipaalam natin sa Diyos at napakahalaga nyon. Si Sister Liz din, nanonood din sa atin. Hindi ba? So, napakahalaga, mga kapatid, ang mga natutunan natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So, back to our 3 points, Mama. Pakipulot po yung nalaglag ni Lenra. Back to our 3 points. Again, first is pray. Pray to God. Pray without ceasing. Number 2, focus on God's attribute. Kung ikaw mayroong pag-alinlangan na tanong, anong nangyayari sa may sanlibutan? Mama, pakikuha mo lang si Lenra. Ayan, kung meron kang tanong sa iyong sarili, balik tayo lagi sa attributes ng Panginoon at isipin natin lagi na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At yung pangatlo, learn from others. Matutunan natin at pick upin natin yung mga binabahagi sa atin ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At idalahin natin na bigyan sila ng wisdom ng Panginoon upang maibahagi boldly, without compromising, ang salita ng Diyos. At ito'y malakaran natin sa bawat isa. Amen? So before I will end again, kantahin natin ulit itong ating kinanta kanina. Standing on the promises of God. Amen? Sige. Standing on the
the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises King. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior is standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, now can see perfect, pleasant cleansing in the blood for me. Standing on the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior is standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises of Christ, my Lord. Bound to Him eternally by life's stronghold, over daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, 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 standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises, I shall not fail. Listening every moment to the Spirit call. Resting in my Savior as my all and all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Ayan, hindi ba napakaganda nung awitin? Na standing on the promises of God. Indeed, napakaraming promise ng Panginoon sa atin, ano? Kaya wag tayo mag-alindangan sa salita ng Diyos, sa mga binigay niyang mga pangako, Selendra. Ayan, so magkatapos na kasi ako, kaya magbababay muna si Lenra sa inyo. Ayan. So, salamat po muli sa mga bumati sa aking kaarawan at purihin ang Panginoon muli. At sa karagdagang taon ay binigay niya, purihin po ang Panginoon. Ayan, si Sister Eileen, tsaka si Bro Arnold nanonood sa atin. Ayan. So, nais lang din po na magpasalamat muli sa Diyos sa panibagong lakas, kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa amin. Ayan. So, Lenra, may announcement ka pa? May gusto ka pang sabihin? Say hi. O, flying kiss muna sa kanila. Flying kiss. Mwah! O, clap your hands muna. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Eh, hindi makapag-clap.
Ayan. So, praise the Lord po mga kapatid. So, next time, ituloy ulit natin yung 3 points na ating pinag-aralan about do not worry about for tomorrow. Amen? So, to God be the glory po. At lagi po kayo mag-iingat. At glory to God. Ayan. Tignan mo si Lenra. Lenra, say hi na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Huwag mag-flying kiss. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye nga ganito. Bye-bye. Ayan, hindi pa siya naturuan. Ayan, so ingat po kayo lagi mga kapatid. God bless po.